Bagamat private yan, private yung Fisgok, pero ganito, ang chairman ay ang nakalagay umanong chairman ay si Cayetano. Paano nangyari yun na private yung Fisgok tapos si Cayetano chairman? Pag tiningnan mo naman doon sa record sa SEC, sa Securities and Exchange Commission, hindi naman member ng Board of Trustees. Siyempre, ang policy making body niya ng foundation na yan, Board of Trustees. Doon sa Board of Trustees, wala si Cayetano, pero siya ang chairman. Paano nangyari? Bawal yun sa Corporation Code. Bawal yun sa Corporation Code. Dapat kung chairman ka of the board, member ka ng board. Pinili ka nga lang. Di ba? Parang member ka ng board pero ikaw ang piniling chairman. Sa case ni Cayetano, siya yung chairman pero hindi siya nakareflect na member of the board. Wala sa record sa SEC. Nakuha niyo kaya sabi nga ni Director Melvin Matibag, pasok ito sa perjury. Pasok sa perjury, mga kabunyog. Siya yung nakaaktong chairman, pero pag tiningnan mo sa records ng SEC, hindi siya nakareflect na member ng board. Hindi ka naman pwedeng maging chairman kung hindi ka member of the board. Corporation code yan. Pag chairman of the board, member ka ng board. Kaya lang, chairman ka. Ikaw yung pinaka-head. Ay, ang nangyari kay Cayetano, siya yung umaktong chairman ng Fisgok, pero hindi naman siya member ng board. Perjury yun. Pasok. Pasok, mga kabunyong. Sabi ni Director Melvin Matibag. Ang isa pa, ito yung isa pang problema. Ngayon, kung ang totoong opisyalis ay yung yung mga si Susara, yung mga kakilala ni mga tao ni Cayetano. May kasi doon, yung Susara ang apelyido. Yung mga kakilala na yun ni Cayetano, yun ang nakalagay na mga officers. Pero ang nagpapatakbo si Cayetano, ibig sabihin, dami niya lang yon. Ang nagpapatakbo ng foundation ay si Cayetano, pero ang nakalagay na mga officers, yung mga tao niya. So anong tawag doon? Sabi ni Director Melvin Matibag, yan precisely ang pinagbabawal sa batas, anti-dummy law. Hindi ka pwedeng gumamit ng dummy. Kung sino talaga dapat yung nakareflect doon na mga opisyalis ng foundation, sila dapat ang mag-manage ng foundation. Ayun ang nagmamanage, ang nagpapatakbo si Cayetano. Pero ang nakareflect na mga opisyalis, sila Susara at yung iba pang mga tao niya. Ay sabi ni Director Melvin Matibag, pag napatunayan yan, violation yan ng anti-dummy law. So nakita nyo na mga kabunyog, mga kababayan. Grabe, Kaya ito, kaya pala medyo mainit ang ulo ni hindi pala medyo. Grabe ang init ng ulo ni Cayetano nung inungkat yun ni Director Melvin Matibag. Kahit si shout out sa Dipolog City kay Lyndon Numiktin, shout out sa inyo. Kaya yan mga kabunyog, mga kabayan, ulitin ko, ano ang posible pang mga ginawa ni Cayetano dyan na posible siyang magkakaso? Siya ang nakalagay na chairman pero hindi siya member ng board. Paano ka magiging chairman na hindi ka member ng board? Perjury. Pangalawa, siya ang umaaktong chairman, siya ang nagpapatakbo, pero may mga nakalagay doon ng mga officers, hindi siya yung nakalagay na officer. Pero sa actual, siya, si Cayetano. So ano ngayon ang tawag doon? Anti-dummy law. Linalabag mo yung batas sa anti-dummy law. Ang anti-dummy law, hindi pwede na ang mga nagpapatakbo ng korporasyon, ang nakapangalan ay itong mga taong ito, pero ang nagpapatakbo ito, ginamit mo lang pala silang dami. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Shout out kay Luwadin Miller sa Toronto, Ontario, Canada. Kaya ito mga kabunyog, pinapaliwanag ko ito na ang kaso ni Cayetano, posibleng perjury at posible ring violation ng anti-dummy law. Kaya nga ipapatawag sa July 24 yung mga officers na nakareflect sa SEC. Kasi may nakareflect sa SEC. Wala doon ang pangalan ni Cayetano sa sinabmit sa SEC.
Oh, wala. So siyempre, ang pinatawag, yung mga nakasubmit sa SEC, yung si Susara, pinapatawag yun, 3 yun ng mga dating officials ng FISGO, pinatatawag na sa July 24. Magpapaliwanag ngayon sila Susara, yung naka-reflect sa SEC. Bakit kayo ang nakalagay sa SEC, pero hindi naman kayo ang hindi kayo ang nagpatakbo. Ang nagpatakbo ng foundation nyo, si Alan Peter Cayetano. So, magpapaliwanag sila niyan. Ha? Matindi yan. Ha? Ang tanong ngayon, ilaglag kaya si Cayetano nung mga na yon? Malamang ngayon, na yun, natatakot na rin yun. Ang mga dating official na yan ng FISGO. Natatakot na yun. Noon kasi hindi sila natatakot nung panahon kasi Duterte ang presidente. At natuwa sila nung nanalo si Marcos. Kasi unity pa rin. Wala, hindi tayo mauungkatan. Ay ang problema ngayon, magkaaway ang Marcos at Duterte. So hindi sila poprotektahan ng Marcos. Kaya ngayon sa tingin ko, yung mga yung mga tao ni Cayetano na linagay niya sa FISGO, isa-isa na yung boss, paano to? Baka kami ang maipit dito. Paano yan? Pag naipit kami, sasabihin namin ang totoo. Yan, patay. Kaya, ang masyado ngayon na nagre-react, si Cayetano. Kaya nga sabi ni Director Melvin Matibag, bakit ikaw ang nagre-react? Bakit masyadong mainit ka na? Hindi naman ikaw ang iimbestigahan muna eh. Ang iimbestigahan muna yung mga nakalagay sa papeles eh. Sino ang nakalagay sa papeles? Yung sila Susara nga, yung Susara at saka dalawa pang iba. Ngayon, sabi ni Director Matibag, hindi ko maintindihan bakit si Senador Cayetano masyado nang mainit, masyado nang maingay, galit na, ayaw binabanatan niya ang investigasyong gagawin. Hindi naman siya ang nakasugpina. Ang nakasugpina sa July 24, yung mga official siyempre na nakalagay sa papel. Yung sinubmit sa SEC, wala doon ang pangalan ni Cayetano eh. Ang problema nga, wala yung pangalan niya doon sa sinubmit sa SEC, pero siya ang nagpapatakbo. Nakuha nyo na? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.